Pilipinas. Una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang gabi po mga kapanalig. Narito naman po ang palatuntunan kapanalig sa DZRH. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ng pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. And of course, lagi kong kasama si Ed. Brother Mandilla, good evening. Good evening, Father Bong. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Very welcome ni Father Bong ngayong Sunday. Today is June 7, dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Yan po mga kapanalig. At ang mga pagbasa po nito ay hango din sa Deuteronomo. Yung una, ipinaalala ni Moises sa mga tao ang mga biyaya ng tubig at mana na ipinagkaloob ng Diyos nung sila'y naglalakbay sa disyerto. Ganon din sa ikalawang pagbasa ay sa unang liham sa mga taga-Korinto, ang Eucharistia ay siyang bukhal ng pagkakaisa sa simbahan. At ang mabuting balita ay sa John chapter 6, nagpakilala si Jesus bilang tinapay ng buhay na mula sa langit. Mga kapanalig, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na totoo at tao naman totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon mga kapanalig, atin ang pakinggan ang unang pagbasa. Hango po ito sa aklat ng Deuteronomio, chapter 8, verses 2 up to chapter 14, verses 14 to 16. Pakinggan po natin ang unang pagbasa, brethren. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moses sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinanatnabayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala sa inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang napuno ng makabagag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato
kayo pinakain niya roon ng mana, isang pagkain na hindi nyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang context po, mga kapanalig, na napakinggan ninyo sa unang pagbasa ay ganito. 40 araw na namalagi ang mga Israelita sa disyerto sapagkat hindi sila pinayagan ng Panginoong makapasok sa lupang ipinangako bilang parusa sa pag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihang tumupad sa kanyang pangako. Sa mga huling araw ng kanilang paghihintay, nagbigay si Moises ng mga tagubiling bumubuo sa malaking bahagi ng aklat ng Deuteronomio. Ang pagbasa na inyong napakinggan ay hango po sa ikalawang talumpati ni Moises sa kapatagan ng Moab sa bukana ng lupang ipinangako. Pinangaralan ni Moises ang mga taong alalahanin nila ang kabaitan sa kanila ng Panginoon at maging tapat sa kanyang kautusan. Katangi-tangi sa 5 taludtod na ito ang pagunita sa 2 kaloob na mana, verse 3 up to 16, at tubig buhat sa malaking bato na kapwa sumasagisag sa Eukaristiya. Kaya nga ang pagbasang ito ang napili para sa unang pagbasa. In short, mga kapanalig, ang mana ay simbolo ng tinapay ng buhay na iniaalay ng Panginoon para sa mga nananalig upang sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang tanong po, mga kapanalig, dito sa unang pagbasa ay ganito: malimit ka bang makalimot gaya ng mga Israelita sa kabutihan ng Panginoon? Lagi mo bang naaalaala ang kanyang kabutihan? Sa palagay ko, kadalasan nakalimutan na natin ang kabutihan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga, tayo ay dapat magpasalamat. Ang tanong, pinasasalamatan mo ba, kapanalig? Ang pasasalamat mo ba ay para lamang sa mga kaloob niyang material at pisikal? At hindi iyong from your soul na kayo ay mas lalo pang tumibay sa pananampalataya at maging mas malapit sa ating Panginoon. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Mga kapatid, ang ganda ng salmong tugunan sa unang pagbasa. Ito po ay sa Psalm 147. Anong sinasabi ho dito? Purihin mo Jerusalem, purihin ang Panginoon, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Utos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Kay Jacob niya ay ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit, mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Sulitin po natin, mga kabayan, ang mana ay simbolo ng tinapay ng buhay na inialay ng Panginoon para sa mga nananalig upang sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan.
Our time now is 45 minutes after 7 in the evening. Back to the station. Ang oras na yan ay Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga
eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si... Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ayan po mga kapanalig, kami ni Brother Ed ay nagbabalik. Brother Ed, mayroon ka na ba dyan mga text messages na natatanggap? Yes, Father Bong, meron tayo sa ating sa Facebook, ating YouTube Live, si Tita Atienza, Blessed Sunday, watching Kapanalig from Santa Rosa, Laguna. And of course, si Meldy 2388, good evening Father Bong and Brother Red, watching from City, DZRH, Kapanalig. Si Meldy 2388 at si Teresita Atienza 2685, Father Bong. Ayan po mga kapanalig, napakinggan po ninyo mga text messages. Nais ko rin batiin ang Santo Niño de Bulago Quasay Parish at sa aking mga napuntahang mga parokya po.
binabati. And then of course, kay Desi and Chuck Kelly and also Bel Beluan, ay sila po ay laging nakikinig sa palatuntunan ng kapanalig sa DCRH. At ngayon po, agad natin pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ito po ay mula sa unang liham ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, versikulo 16 at 17. Maikli lamang po ito, pero marami hong pulot na makukuha natin dito para sa ating pananampalataya. Brother Ed. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis na pagpapala ng ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yaman iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, ayan, napakinggan po natin ang maikli na liham ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Binibigyan din ng apostol dito ang kaugnayan ng Eucharistia at ng katawan at dugo ni Kristo. Gayon din ang bisa nitong nagkapagbubuklod sa lahat ng tumatanggap nito. Ang paalaalang ito ay angkop din sa ating mga pamayanang nagkakawatak-watak dahil sa nagiging ibabaw ang isip talangka at pagkanya-kakanya-kanya at iba pang uri ng pagtatakwil ng kapwa at diskriminasyon laban sa ilang individual o grupo. Ang lahat ng ito ay pasalungat sa pagkakaisang nais natin pairalin sa ating pagdiriwang ng Eucharistia. Kaya sabi nga, sa maikling liham at napakinggan po ninyo, hindi ba't ang pag-iinom natin sa kalis, ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga po, sinisikap mo ba, mga kapanalig, isabuhay sa iyong pamayanan ang pakikipagkaisang sinasagisag ng Eucharistia? Mayroon ka ba asal na pinagmumulan ng hidwaan at hindi pagkakasundo sa pamayanan sa inyong barangay? Ang pananalita mo ba ay laging nagpapairal ng pagkakasundo at maayos na pakikisama? Yan po ang tanong. Ngayon, agad tayo pumunta sa mabuting balita. Ang mabuting balita po ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan, balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 6, versikulo 51 hanggat 58. At ngayon pakinggan po ninyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking
laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kunin natin? Tanong nila. Kat sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit at ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang namatay sila bilang bagamat kumain niyo ang mabuting balita ng Panginoon. Sa iyo po mga kapanalig, kumain sa Eucharistic. Sa misa po, ito po yung ating tinatanggap sa komunyon ng tunay katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya po mga kapanalig, tingnan natin ang isang bagay na para bagang reflection sa inyong napakinggan. Ang isang bagay na napansin ko ay natutuhan ko ay ito. The people who become most compassionate are often those who have suffered deeply. Minsan ang mga taong dumaan sa matinding hirap ang siya mas marunong umunawa. Ang mga nasugatan, ang mga nasaktan, sila pa ang marunong magpagaling, sila pa ang marunong magpatawad. Why? Because brokenness can deepen the heart. A broken heart can become a more compassionate heart. Ito ay isang mahalagang katotohanan na makikita natin sa Eucharistia. Ang tinapay ay kailangang pagtiin. The bread must be broken to be shared. At si Kristo mismo ang tinapay na pinaghati-hati, pinagpira-piraso para sa atin. Christ is the broken bread and shared for us. Inihandog ni Kristo ang kanyang sarili. Hinayaan niyang masugatan, maghirap at mamatay para tayo ay magkaroon ng buhay. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, the bread that I will give is my flesh for the life of the world. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Yan ang sa gospel ngayon. We celebrate today the solemnity of the most holy body and blood of Christ, Corpus Christi. We also celebrate our Paris Fiesta. Why? Since the body and blood of Christ is the holy sacrifice. Napakaganda ang tema ng ating fiesta, from holy sacrifice to mission, the Eucharist that forms, transforms, and sends us. The Eucharist forms us by teaching us the meaning of brokenness. It tells us that in God's hands, even brokenness can become blessing
and source of grace. Tingnan natin si Kristo na nakabayubay sa krus. His broken body became bread of life. Christ's brokenness became the source of healing, life, and salvation for the world. The Eucharist transforms us by giving us the grace to become bread, broken and shared for others. It transforms our brokenness into compassion and our suffering into self-giving love. Sa biyayang dulot ng banal na sakripisyo, ang mga sugat natin ay nagtuturo sa atin na maging mahabagin at mapag-unawa. Ang mga sakit natin ay nagtuturo sa atin na magbigay lakas, pag-asa at pagdamay sa kapwa natin. So the Eucharist enables us to nourish others, to let our struggles make us kinder, not bitter, to let suffering deepen our compassion, not our selfishness. The Eucharist sends us into a wounded world that longs for healing and hope. Napakarami nating makikitang sugatan, broken families, broken dreams, broken relationships, broken mental and emotional health. At sa gitna ng mundong maraming sugatan, isinusugo tayo ni Kristo upang maging pag-asa, paghilom at pagdamay para sa iba. We are sent to be bread broken and shared for the world. Isinusugo tayo upang maging tinapay ng awa, habag, malasakit at pag-asa at pag-ibig. Bread that comforts, bread that listens, bread that forgives, bread that gives hope. This is Eucharistic mission. This is our mission as parish of the Holy Sacrifice. The Eucharist is holy sacrifice because it is love broken open for others. And every time we receive communion, Christ invites us to love that way too. Kaya sana sa bawat pagtanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo, huwag nating ikahiya ang ating sugat. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa ating brokenness and woundedness. Sa mata ng Diyos, ang sugatang puso ay maaari pa ring magmahal. Ang buhay na tila wasak ay maaari pa ring magbigay buhay. At ang mga sugat na minsang nagpaluwa sa atin, maaari pang maging daan upang maghilom, magpalakas at magbigay pag-asa sa kapwa. Our flesh, our body remembers how it is to be broken. Because in the hands of God, we can become bread broken and shared. Perhaps this is a prayer that we can say, Lord Jesus, bread broken and shared for the life of the world, thank us, even through suffering and sacrifice. When our hearts feel wounded, tired, and broken, remind us that in your hands, no pain is ever wasted. Transform our wounds into compassion, our struggles into self-giving love, and our brokenness into a source of hope for others. Teach us to become bread for the hungry, comfort for the suffering, and healing presence for the wounded. May our lives, united with your holy sacrifice, bring love, strength,
and hope to the world. Amen. Mga kapanalig, our time now is 10 minutes after 8 in the evening. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Babalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Yan, kami dalawa ni Brother Ed, nagbabalik. Brother Ed, mayroon ka pa ba dyan ng mga text messages na natanggap? Yes, Father Bong, mayroon tayo kay Benton watching us from YouTube. And mayroon pa tayo dito sa ating Facebook Live. Meron tayo mga viewers and followers. Wait lang, Father Bong, ha? Medyo nawala. Meron na kanina. Nawala lang ako. Okay. Mayroon tayo kay Blanca Manaba. Good evening, Father Bong, Brother Red. Watching from Antipolo. Si Stephanie Oliari. Good evening po. Brother Bong, Father Bong, Brother Ed, may tanong siya, bawal po bang mag-aral ng pagkapare kung hindi kasal sa church and parents? Pwede naman. Pwede pa rin. Tungkulin po. At maganda niyan na karoon ka ng spiritual director para mapayuhan po. So, kahit na hindi kasal yung parents, aaring ayusin pa rin din yun, pero pwede pa rin. Basta ka. Pagpapahari. Anyway, mas maganda ho na consult your parish priest para sa ganyan ay advice na tama. So anyway, Brother Ed, atin munang panalangin ng bayan. Pumunta tayo sa panalangin ng bayan. Hilingin natin sa Diyos, Ama, sa pamamagitan ng Kanyang Diyos, na pawiin ating pagkagutom at busugin tayo ng Kanyang pagpapala at biyaya. Panalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eukaristiya ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at
paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang makakapagnibagong kapangyarihan ng Eucharistia at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na makakapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa, at kaligayahan ng aming pagsasalo sa Eucharistia na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid o sa piling mo, O Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. At sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pakinggan mo ang aming dalangin, maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Mga kapanalig, ang paggunita sa mana na bumaba araw-araw at sa bato ng panahon ng mahabang paglalakbay sa disyerto, sa unang pagbasa po ito, ay ilan sa mga pangyayaring pinahahalagahan ng mga Israelita bilang sagisag na magpakalingang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Subalit ang mana at ang tubig sa ilang ay sagisag lamang ng lalong mahalagang pagkain at inumin na inialay ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo, ang Eucharistia. Ang tao ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pagkagutom at o pagkauhaw, bukod pa sa kanyang pangkatawang pangangailangan sa pagkain at inumin. Ang bawat tao ay nagugutom at nauuhaw sa pagtanggap, paghanga, kapatawaran, pagtitiwala, pagkikisama, pag-ibig, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ang ating espiritual na pangangailangan sa pagmamahal ay pupunuan ng ating kapwa-tao, subalit ang isang paraang limitado. Tanging ang Diyos lamang ang lubos na makapagpapaligaya sa atin at gagawin niya ito sa kabilang buhay. Bagamat sa isang paraang sakramental at hindi ganap ang gumagamit siya ng tanda at paraang nagpapahiwatig ng biyayang pangkaluluwa. Sa mga tandang ito, ang Eucharistia ang sadyang mapagpahayag at mabisa sapagkat inihayag nito at inasakatuparan ang pag-aalay ni Kristo sa kanyang sarili sa bawat sumasampalataya at sa buong sambayanan. Ang handog na ito ay pinahiwatig ni Jesus noong pamang isagawa ang himala
ng pagpaparami ng tinapay at isda. Formal na itinatag ito ni Jesus sa huling hapunan at pinakalingat-ingatan pagdiriwang ng simbahan sa simula't simula pa. Kaya nga sa pagdiriwang, pag-uulit na ginawa ni Jesus noong gabi nang siya'y ipagkanulo, ang matindi nating pagkagutom at pagkauhaw sa pag-ibig, pakikisama, pakikipag-isa sa Diyos at sa kapwa ay nagbibigay ng ganap na pakikipag-isa natin sa Diyos at sa kapwa na magiging katangian ng walang hanggang kaligayahan. Kaya ngayon, mga kapanalig, ito ang mahalaga. Kung tatanungin ka ngayon, kaya mong ibibigay sa ngalan ng pag-ibig? Baka nga ang sagot mo ay, Lord, hindi ko pa kaya, hindi pa ako buo, may sugat pa ako. Pero sasabihin niya sa atin, anak, hindi ko hinihingi ang perpekto. Hinihingi ko ang puso mo. Dahil sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng nararamdaman, kundi sa dami na naialay. O mga kapanalig, ganito po ang pag-ibig ni Jesus. Hindi siya nagbigay ng tira, hindi siya nagbigay ng sobra lang, hindi siya nagbigay dahil madali lang. Binigay niya ang lahat. Ngayong Corpus Christi, sinasabi niya, pakinggan natin uli, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya po mga kapanalig, manalangin tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu magpasawalang hanggan. At ngayon ay ang pagbabasbas, mga kapanalig. Ama naming mapagpala, tulungan mong mamalaging maligaya sa banal na pakikinabang ang iyong sambayanan, kapanatiling nagkakamit ng gantimpalang iyong inilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaugnawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Brother Ed, meron ka pa ba dyan? Konti na lang, Father Bong. Good evening, si Miggy Palier Villa. Good evening din si Antonia Brinica at si Daniel Bert. Shout out birthday ni Diana Ariuwira, June 7. At good evening, Kapanalig, watching from Atlanta, Georgia. Eduardo Narvaez at Nelson Malino. Good evening sa ating dalawa. Florence Regalo, Blessed Sunday. Ivy Gutierrez watching from Tayug. Good evening din sa ating dalawa. Gerald Gods. Good evening everyone watching from Hong Kong.
At si Delia Doria, our usual Sunday viewer and texter, Stephanie Olyari. Good evening, Father Bong and Brother Red. Yun lang, Father Bong. Medyo Ayan po mga kapanalig. At kaming dalawa ngayon ni Brother Ed ay lagi po na nagdarasal para sa inyo, lalong-lalo na po pinagdarasal at tayong lahat ay maging malapit sa Panginoon and also become witnesses of God's love in our life, in our daily work, in our daily living. Sa ganyan po, we will be creating or we will be again making the broad love for everyone. So kaming dalawa ni Brother Ed ay nagsasabi sa inyo, sumainyo ang katotohanan. God bless you. Brother Ed? Ayan. Kami magpapaalam na. God bless all of you and maraming salamat po. Lalong-lalo na sa President and sa ating pamba. Ano yun? Si Reggie. Sa ating... But anyway, mga kapanalig, we will be seeing each other again next week. Okay. God bless you. Bye-bye. Thank you, Brother Ed. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita